Alright mga idol, nandito na naman ulit tayo sa may Cubao. Kumusta na mga idol? Kumusta ang Pilipinas? Pag-usapan natin yan mga idol. At mayroon lang ako napansin mga idol. Sa ibang bansa kasi, pag ang politiko napupuna ng mga tao or binabas ng mga tao, yung politiko nagre-resign kusang bumababa, diba? Ganyan sa ibang bansa, pag napupuna sila ng tao or binabas sila ng tao, bumababa sila sa pwesto nila dahil sa kahihiyan. Ayaw nilang mapapahiya ng mapahiya pati pamilya nila, kaya bumababa sila sa pwesto. Ganon sila doon. Sa Afrika naman, pag yung presidente nila ay hindi na gusto ng mga tao, yung sundalo mismo ang kusang nagbibigay ng babala doon sa presidente nila. Nabibigyan ka ng oras, ganito, bumaba ka na sa pisto mo. Ganon doon mga idol, sa lugar na yon, sa ibang bansa. Sa Pilipinas, kakaiba mga idol. Pag napupuna na ng politiko yung isang tao o yung pinagagawa nila ng mga tao, kaya binabas na sila, ang ginagawa nila, kinakasuhan nila yung tao para mananahimik. Di magsasampas sila ng kaso ng cyber libel para manahimik yung taong nagpupuna sa kanila, diba? Ganun din sa Pilipinas. Ang laki ng pinagkaiba ng politiko sa ibang bansa at sa Pilipinas. Sa ibang bansa ang politiko manipis ang mukha. Sa Pilipinas ang kapal ng mukha. Gis na ata ang kapal ng mukha ng mga politiko sa Pilipinas eh. Pero sa ibang bansa hindi. Ano sila doon? Pinangangalagaan nila yung kanilang pagkatao, yung kanilang dignidad. Sa Pilipinas, pinangangalagaan nila yung kanilang pera. Magkano pa yung kanilang makukuha. Pinangangalagaan nila yung kanilang pwesto. Kailangan sumipsip kung kani-kanino para lang manatili sa pwesto ng maraming salapi. Ganyan ang politiko ng Pilipinas mga idol. Kaya hindi tayo umaasinso. Kaya tayo ganito. Dahil ang mga korap mula sa presidente hanggang sa pinakamababang posisyon, sila yung mga korap. Sila yung mga magdanakaw sa gobyerno. Tandaan natin mga idol, ang mga yan nung umupo, walang kapira-pira. Nung nakaupo na, yumama na. Isipin niyo yan. Kaya pag tayong magpapadala sa so pangakong ganito or namimigay ng ganito, si lang yan eh, ginagawa tayong kawawa niyan, ginagawa tayong timawa ng mga politikong ganyan. Magbigay ng 5 kilo bigas, magbigay na 2 sardinas, kape, asukal. Bilib na bilib ka na sa politikong yun dahil inabutan ka ng ganun. Punyeta ka. Di mo ba alam na milyon ng pirang kinukuha niya dahil sa binigay niya bigas sa'yo na 5 kilo? Milyon ang kapalit nun, ilang milyon ang kapalit, diba? Pag ano na tayo, unite, mag-isip, huwag tayong magpapadala sa pambubudol ng mga politiko. Dahil ang mga yan, lahat ng paraan gagawin nila, lahat ng kakapalan ng mukha ginagawa nila yan para lang makakuha ng pera, para lang makapagnakaw. Ganyan ang mga politiko ng Pinas karamihan. Okay? Tandaan niyo yan. Isipin niyo sa isang syudad, sa isang city, gaganda yung lugar mo, yung isang city, pag hindi magnanakaw yung nakaupo, pag hindi korap yung mayor mo, gaganda yung lugar mo. Maraming project yan. Pero pag korap yung nakaupo, opisyal, asahan mo, puro umpisan ng hukay sa kalsada, walang katapusan. Isipin yan, papahukay yung kalsada, gagastusan. Maubos na yung pera, hindi patapos yung kalsada. Alala ko noon si Erap, Manila, yung kalsada doon sa may papuntang Arpapa, pinahukay, pinagawa. Minadali na lang tapusin nung malapit na magtapos yung termino niya eh. Saka minadaling tinapos kasi matatapos na yung kanyang termino, yung hinukay na kalsada hindi pa simentado. Yan yung masaklap doon mga idol. Kaya mag-isip-isip na tayo, iloloko tayo ng mga yan. Malaking kalukuhan ang nagaganap sa mga ganyang politiko mga idol. Kaya huwag tayong magpapaloko na, pag-isipan natin mabuti. Tayo rin ang nahihirapan eh.
Papaluko kasi tayo. Ang dali kasi nating utuing mga Pilipino. Mabigyan ka lang ng 2 sardinas kape at saka noodles at saka 5 kilong bigas. Bilib na bilib ka na sa politiko. Politiko makapalang mukha. Yan lang mga idol, hanggang sa muli. Maraming salamat.